Sa last season kung saan nanganganib ang lahat dahil sa pagdami ng mga villain ay nagplano ang mga hero na paghiwalayin ang mga malalakas na kalaban. Dahil sa dami ng clone ni Twice ay bumababa ang Coffin in the Sky. Patungo sila Lida at Shoto upang pigilan ang mga clone. Habang si Deku ay kalaban naman si Tamura. Nabahala ang mga pulis dahil patungo si All for One kay Tamura at wala na rin silang backup. Biglang tumawag si All Might na balak pigilan si All for One pero nag-alala si Sukauchi. Subalit bigla itong nag-transform gamit ang Hercules technology at tinawag itong Armored All Might. Sa pagngiti ni All Might ay nagsimula silang sumugod ngunit ni-laser siya ni All for One at nabawasan sa 66% ang armor niya. Ngunit tinusok niya pa ang villain ng mga Black Whip at kinoryente upang di mag-regenerate ang braso. Pinagmalaki ni All Might ang battle armor na ginawa para sa kanya ng kaibigan. Saka ginamit ang cellophane saka nag-boost pa ng speed tulad ng shoot style ni Deku na tumama sa pagmumukha nito. Habang binubugbog ito ay sinabi ni All Might na di magugustuhan ng Demon Lord na binubugbog lang siya ng isang quirkless na 50 years old. Ngunit gumamit ng Impure Beam si All for One na nagpatalsik at nagpabaon kay All Might sa napakaraming gusali. Naisip ni All Might na kontrolado niya ang sitwasyon kahit na nabali ang ibang mga buto ng kanyang katawan. Nanggagalaiti si All for One na tinukso pa lalo ni All Might saka sinuntok ito sa ulo, kaya ginamitan siya ng Impure Beam subalit pilit siyang sinaksak ng hero ng Super Acid. Subalit muli siya nitong inatake ng Impure Beam kaya talsik si All Might at nadagdagan ang pinsala sa katawan. Ngunit sa kabila nito ay bumangon pa rin siya gamit ang battle suit at napansin na mas naging bata ang villain. Dahil sa tuwing napipinsala pala ito ay naa-activate ang quirk nitong Rewind para maging bago muli ang katawan ngunit nagiging mas bata. Napatawa ang hero ng parang baliw saka humingi ng bagong device sa battle armor na inspired muli sa mga quirk ng mga estudyante. Balak niyang patuloy na mapinsala ang villain upang mas umikli ang lifespan nito ngunit paubos na ang kanyang energy. Gayunpaman ay matapang niya itong hinarap ngunit kinulong siya ng quirk subalit nakatakas siya kaso may nag-aabang sa itaas na nang habol pa sa kanya. Tinukso siya ng villain na isang copycat at isang kahihiyan na mapanood siya ng mga tao saka lumabas siya sa harap nito at nasuntok ng malakas ang hero. Subalit sumuntok din si All Might at nagpalabas siya ng yelo. Isang villain na si Kuni Ida ang nakahuli sa iba pang mga hero gamit ang halaman. Dahil dito ay namayat si Fat Gum at ipinaubaya na lang ito kay Aoyama. Natuwa si Kuni Ida dahil nakapag-produce si Fat Gum ng malaking bulaklak na nagpalaki rin sa iba pang mga bulaklak. Saka minaliit ang hero dahil wala siyang suot na belt ay kakalat ang kanyang laser. Subalit desperado nang umatake si Aoyama pero ang di alam ng villain ay naghihintay lang ng pagkakataon si Invisible Girl na umatake gamit ang laser ni Aoyama na tumapos sa villain. Naisip ni All Might na mamatay man siya ay meron pa ring new generation na lalaban sa kasamaan saka tinira niya si All for One ng laser na hango kay Aoyama at pinigilan itong makatakas gamit ang vibration ni earphone jack. Pinaliwanag na ginamit niya ang tentacle at full throttle upang makatakas kanina at coated pa ang armor niya ng resin na hango kay Invisible Girl. At inspired ang strategy kay Star and Stripe ngunit di na makaramdam ang kanyang mga paa. Ngunit naatake pa rin siya kaya ginamit ang Creati at naghagis ng grape juice bomb upang di ito makaalis. Samantala sa malayong lugar ay napapanood ito ng isang bata ngunit sinabi ng lola na di naman sila maaapektuhan kahit sino ang manalo sa laban. Naubos na ang power at sumabog ang Hercules. At naging Golden Boy ang villain na umatake ng laser saka nasapok siya nito. Saka naghanda ito ng mga panusok upang tuluyan ang symbol of peace subalit di makagalaw ang villain dahil din ilaan ni Stain ang dugo nito na naiwan sa bato. Samantala pansamantalang naging visible si Hagakure dahil sa laser na tinanggap nito kaya nahiya siya. Subalit kahit natalo na si Kuni Ida ay hindi naglaho ang mga halaman nito kaya balak din nilang sunugin para iligtas ang mga kasamahan. Kinontak ni All Might sila Lida at Shoto at sinabing tumulong sila sa Ganja Villa. Pinagtulungan nila Stain at All Might si All for One ngunit na-counter nito ang quirk ni Stain kaya naatake niya ang Hero Killer dahil binago niya ang anti-gen sa katawan. Saka inihagis si Stain sa mga gusali at sinundan pa ng villain na hinabol ni All Might. Balak kunin ni All for One ang Blood Curdle quirk nito. Sinubukan itong iligtas ng hero ngunit huli na ang lahat tapos ni-laser pa siya kaya ibinigay ng battle suit ang huling energy para mailigtas si Tosh Inori. Nagising siya sa boses ng master at nakita rin si Night Eye pero alam niyang katang-isip niya lang ito upang ma-motivate ang sarili. Nang maalala niya si Deku at ang pakiusap ng ina nito ay lumakas ang kanyang loob. Samantala sa Coffin in the Sky ay napansin ni Yao Momo na naglalaho ang napakaraming clone ni Twice kaya maiiwasan na ang pagbagsak nito. Subalit nakita sa radar na nakapasok na si All for One sa warp range ni Tamura.
na ngayon ay pinipigilan ni Midoriya upang maihiwalay ito kay All for One. Pero dahil malapit na si All for One ay maaaring maglaho ang balanse ng laban kapag nag-teleport si All for One kay Tamura. Dahil sa una pa lang ay plano pala talaga ni All for One na gawing bagong katawan ang katawan nito. Gumamit ng warp si All for One kay Tamura pero di pumayag ang apprentice kaya mapipilitan siyang puntahan ito. Pero bago yun ay sinugod niya muna si All Might. Pinakita ni All for One sa mga kamera na dala niya ang katawan ng Symbol of Peace. Samantala pinipigilan pa rin ni Deku si Tamura na makakilos. Samantala sa utak ni Deku ay tuluyan ng nagpaalam ang One for All image ni All Might. Naalala naman ni All Might si Deku kaya nagising ito, saka naalala niya noong kinuha siya ni Gran Torino at nagpaiwan si Master Nana Shimura, na kalaunan ay natalo ni All for One subalit naniniwala si Nana na matatalo ito ni All Might. Kaya sa kasalukuyan ay binalak ni Toshinori na mag-self-destruct ngunit napigilan ito ng villain. At na-paralyze siya nang ginamit nito ang quirk na nakuha kay Stain. Napunit ang mukha sa laki ng ngiti nito tapos natulala ang lahat. At inatake pa nito ang Coffin in the Sky ng mapaminsalang laser beam. Dumating ang mga fighter jet na tumulong noon kay Star para gumamit ng laser subalit di sila pinagbigyan ni All for One. Kaya dahil sa kaganapan ay nababahala at nalulungkot na ang lahat ng mga tao. Malapit nang sumugod si Deku ngunit biglang nagkaroon ng pagsabog dahil kay Bakugo na nag-aalab ang mga mata. Subalit tuluyan ng tinusok si All Might. Nabalita naman sa buong mundo ang makapal na ulap na bomb alert sa Japan at kasabay ng mga kaguluhan ng masamang lagay ng panahon. Dahil lang sa tinginan ay nagkaintindihan ang dalawa kaya kaagad silang kumilos upang may hagis ng napakalakas si Bakugo patungo kay All Might na pinalalakas ng mga taong nagtitiwala sa mga hero kaya sumabog bigla ang nagulat na villain na naputol pa ang kamay. Dito ay mas kinilala ni All Might ang kakayahan ni Bakugo. Nagkaroon na naman ng hallucination si Toshinori kay Night Eye na pinalalakas lalo ang kanyang loob kasabay ng pagbabalik ng pag-asa ng mga tao dahil kay Bakugo dahil nailigtas nito si All Might. Nag-alala si Toshinori sa kalagayan ni Bakugo dahil puro tagpi na lang pala ang lamang loob nito sa tulong ni Edgeshot subalit delikado rin ang buhay ni Edgeshot dahil gumagamit siya ng sariling cell sa pagsasaayos ng katawan ng binata. Alam ni Edgeshot na napakasakit ng bawat paghinga ni Bakugo. At nang isasakripisyo na daw ni Edgeshot ang sariling buhay para mabuhay ang binata ay biglang dumaloy ang mga pawis mula sa quirk nito kaya siya nabuhay. Nakiusap si Toshinori na lumapit si Bakugo saka ipinasa niya ang battle gloves na makakatulong sa laban at tinawag sa hero name nito kaya napangiti. Samantala balak ni All for One na kunin ang katawan ni Tamura. Subalit nahabol siya ni Bakugo na pinasabog ang kanyang pagmumukha. Nakontrol na ang Riot at nahuli ang leader na si Spinner. Maging ang mga high-end sa Okuto Island ay napigilan na rin. Ngunit sa stadium ay nakikipaglaban pa rin ang ibang mga hero. Natapos na rin ang evacuation ng mga tao sa UA pero di pa rin mahanap sila Eraser at Present Mic pati ang villain na si Kurogiri. Napahanga sila All Might sa bilis ni Bakugo kaya napagtanto ni Edgeshot na nasa proseso ito ng pagkatuklas ng bagong lakas. Nasasaktan pala si Bakugo sa bawat pagsabog ngunit gusto niya pa ito para manatili siyang gising. Nakatakas si Tamura at balak muling patayin si Bakugo kaya nag-iisip ng paraan si Deku para pigilan ito. Nagsabay-sabay silang kumilos ngunit nauna si All for One na nais munang angkinin ang katawan ni Tamura dahil walang kwenta naman daw ang Explosion Boy. Subalit natuklasan ni Bakugo ang tamang paggamit ng kanyang quirk kaya sumabog ng malakas at sa isang iglap ay nahabol ang villain pero tumama siya sa mga gusali ngunit naramdaman niya rin ang kakaibang lakas. Samantala pinipilit ng ina na panoorin ng asawa ang kanilang anak. Habang si Bakugo ay naglabas ng makapanindig balahibong lakas saka naalala ni All for One ang second user ng One for All na si Kudo na kamukha nito. Sa katuluyang pinasabog ni Bakugo ang kanyang pagmumukha gamit ang mapaminsalang explosion. Ipinakita sa nakaraan ng isang babaeng may sakit pero ayaw niya ng tulong. Buntis pala ang babae sa isang kambal at isang maulan na gabi ay nanganak ito. Nagsimula sa glowing baby ang paglabas ng iba't ibang mga quirk sa mundo ngunit ginamit ito ng iba sa kasamaan. Nagmi-meeting ang mga matatanda nang dumating si Zen pero pinandirihan siya ng mga ito kaya pinatay niya silang lahat gamit ang quirk mula sa ina. Habang lumalaki ay nagpatuloy siya sa walang awang pagkitil at pagnakaw ng mga quirk. Pero mabait ang kapatid nitong si Yoichi kaya sinipa niya ito. Isang gabi ay niyaya ni Yoichi ang kuya na magbasa ng mga hero comics. Dahil kahit masama ang kuyang si Zen ay iniisip niya na may kabutihan pa rin ito. 3 taon nang lumipas ay umuwing kulay gold si Zen dahil pinatay niya ang luminescent boy dahil nainggit siyang nagkaroon ito ng mga tagasunod.
Tapos kinuha niya ang pangalan na All for One mula sa comics na binabasa ni Yoichi at inisip na para sa kanya lang ang mundo. Nang tumanda sila ay nagagalit si Yoichi sa pagiging makasarili ni Zen. Sa halip ay binigyan nito ng quirk ang akala quirkless na kapatid upang mapakinabangan. At isang araw ay sumama si Yoichi sa mga hero para tumakas. Na di nagustuhan ni Zen kaya pinatay ang sariling kapatid. Natuklasan ni All for One na naglaho ang quirk na binigay niya sa kapatid kaya nalaman na meron pala itong quirk na may kakayahang mang-absorb ng ibang quirk. At napasa ang quirk na ito kay Kudo na pinagmulan ng One for All. Nagpadami ng tagasunod si Zen at pinatay niya rin sila Kudo at Bruce. Subalit di niya pa rin napuksa ang One for All hanggang sa umabot kay All Might na muntik na siyang mapatay. Galit na galit siya kay Kudo dahil kahit inubos niya na ang lahi nito ay nakaligtas pa rin ang One for All. Tapos ngayon ay nararamdaman niya ang kalooban ni Kudo kay Bakugo. Dahil nire-reject rin siya ni Tamura ay ginamit na nito ang huling alas na Omnifactor Unleashed na kasing laki ng gusali sa layuning makarating kay Tamura at makuha ang katawan nito bago pa siya maglaho sa Rewind Quirk dahil sa pinsala na natamo kay Bakugo. Buo pa rin ang loob ni Bakugo ngunit nang sumugod ito ay nilipad si All Might, subalit sumabog ang mukha ni All for One sa delay explosion ni Bakugo. Dahil kanina pala ay napunta sa loob ng kanyang bunganga ang pawis nito. Saka ipinamukha ni Bakugo na sapat na ang isang quirk habang nagmamakaawa si All for One na tumabi siya subalit tuluyan siyang inatake ni Dynamite ng Howitzer Impact. Pumalag pa rin si Zen kaso dito mitigil si Bakugo at sa Vestige World ng villain ay nawala na rin siya ng control sa mga ninakaw na quirk. Saka sinabi ni Hawks na ang negatibo niyang emosyon ang naging hadlang para mawala siya sa control at isa pa ay nakonsume na siya ni Tamura. Kaya tuluyan ng pinasabog ni Dynamite ang kinatatakutang villain na ikinatuwa ng mga nagmamahal sa kanya. Naisip ng villain na kung makakalipat siya kay Tamura ay makukuha niya ang One for All. Subalit naging isa na lang siyang sanggol dahil sa rewind pero umatake pa rin kay Bakugo na nakagat ng binata at sumabog ang villain kaya nag-rewind na naman at naging fetus hanggang sa maglaho. Natumba naman si Dynamite sa labis na pinsala ngunit inangat pa rin ang kamay bilang sagisag ng tagumpay. Sa Shiketsu High School ay natatakot ang mga evacuees dahil sa maraming umakyat na tubig dahil ginamitan ni Tamura ng decay ang ilalim ng lupa. Inatake siya ni Deku ngunit di niya pa rin alam kung paano ito mapipigilan. Naramdaman ng villain na namatay ang master niya pero wala siyang pake kaya sumugod pa sa bida pero nailigtas siya ng isa sa mga vestige. 12 seconds ago sa Vestige World ay nakita nila ang mapanganib na kamay ni Tamura ngunit iniligtas sila ni Shin Amori kaya ito lang ang nakuha. Kaya sinabi ni Daig Oro na nakuha na ang quirk nilang Danger Sense. Umatake si Deku ng Black Chain ngunit di matamaan si Tamura dahil sa Danger Sense saka pinatalsik siya ng villain at inatake pa nito kaya umabot hanggang sa lupa ang kanyang pagtalsik. Ngunit naiwasan pa rin ng bida ang matinding pinsala dahil sa Black Whip saka nawasak na ang mask na binigay sa kanya ni All Might. Napansin niyang nasa likod niya na ang Mount Fuji at pinapalakas naman ni Bruce ang kanyang loob. Sa Vestige World ay nababahala na ang mga Vestige dahil wala na ang Danger Sense kaya pag nahawakan muli sila ay mamamatay na talaga si Deku. Nakikita na ni Tamura ang Vestige kasabay ng maladilubyong kapangyarihan nito kaya nagsisiyangatan ng mga bato sa ere. Giit ni Daig Oro na dinala siya dito ng villain dahil balak nitong pasabugin ang Mount Fuji gamit ang decay. Nawasak na ang costume ng bida ngunit natutunan niyang gamitin ang Black Whip sa katawan upang magkaroon ng matibay na armor saka siya gumamit ng Delaware Smash kay Shigaraki. Tumalsik naman ang villain at nakita niyang winasak ng bida ang bahagi ng lupa upang mapigilan ang decay. Ngunit magpapatuloy lang ang villain upang mapasabog ang Mount Fuji kaso di nawawala ang alikabok saka nagsimula siyang atakihin ni Deku hanggang sa maputol ang kanyang braso. Sinadya niya palang gumamit ng lower gear para manatili ang alikabok. Pero nakita siya ng villain gamit ang search kaya tinamaan siya at muli pang nabuo ang braso ni Tamura. Tinukso niya pa ang hero na mahirap talagang magpaka-hero kaya inatake siya ni Deku. Sa sobrang galit ng bida ay lumabas ang X sa mukha. Nagising si All Might kasama si Edge Shot dahil naramdaman niya ang One for All habang inatake naman ng villain si Deku na tumalsik na naman sa napakalayo. Dumating si Vestige Kudo at sinabing merong negatibong emosyon sa katawan ni Shigaraki. At sinabi daw ni Vestige All Might na ito ang emotional wound na naiwan sa pakikipaglaban ng villain kay Star and Stripe. At dahil wala silang pag-asang manalo sa pisikal na labanan ay aatake sila sa pag-iisip nito sa pamamagitan ng pagpasa ng mga vestige sa emotional wound nito. Nag-alala si En na baka magamit lang ni Tamura ang kakayahan nila pag pumasok sila dito.
Kaya pinaliwanag ni Kudo na bibiglain nila ang pagpasok upang masira si Shigaraki. Pero di pa rin siguradong uubra ang plano. Ngunit nagkasundo pa rin ang mga vestige at bumangon na si Deku na buo ang loob kaya nang umatake ang villain ay naputol na naman ang kamay nito. Naghihintay ang bida ng tamang pagkakataon upang maipasa ang kanyang dugo kay Shigaraki pero dahil sa regeneration ng villain ay kailangan niyang magmadali. Sa kanilang pagsugod ay nag-smoke screen ang bida. Kaya naisip ni Tamura na atakihin ang Mount Fuji na alam niyang puprotektahan ni Deku subalit tinanggal ng hero ang lupa na naapektuhan ng kanyang decay. At ang nakita niya gamit ang search ay costume lang pala ng bida na may dugo, kaya tinamaan na siya ng ating bida at naatake na rin siya ni Vestige Kudo sa kanyang pag-iisip. Dahil dito ay lumabas ang mga alaala ng dalawang magkatunggali dahil naghahalo na ang kanilang mga pag-iisip. Sa Vestige World ay sumugod na rin ang mga Vestige upang biglain ang pag-iisip ng villain subalit pumalag pa rin si Tamura kaso umabot pa rin sa kanya ang malakas na suntok ng hero upang makapasok ang mga Vestige subalit na-reject sila nito. Kaya balak ulit-ulitin ng bida hanggang sa magtagumpay. Napapanood sila ng mga tao gamit ang makabagong kamera samantala bumagsak na ang coffin in the sky. Saka gumawa si Cementos ng emergency exit kaya ligtas na nakababa ang mga tao. Subalit nabahala ang lahat nang makita ang kalaban saka nag-alala si Eri na nais tumulong pero di pinayagan kaya pinanood na lang niya kung paano lumaban ang bida. Ngunit si Kota ay malaki ang tiwala na mananalo si Deku. Bangag pa si Kaminari dahil nasobrahan sa paggamit ng kuryente saka naisip kung wala ba siyang tiwala sa bida dahil siya ay nag-aalala. Sila Frappy, Uraraka, lalo na si Hawks ay di maganda ang kalagayan. Kinakabahan ng lahat sa panonood habang ang bida ay napakatindi ng kinakaharap subalit patuloy pa rin sa pagsugod hanggang sa masuntok niya ito at labis na nasaktan ang villain saka sinubukan muli ng mga vestige na pumasok sa kanya ngunit na-reject si Nana dahil sa kanyang kahinaan dahil apo niya si Shigaraki. Ang bida naman ay nakapasok sa pinakamalalim na consciousness ng villain upang mabago niya ito sa kamuntik pang mabunggo ng truck. Humingi ng tawad si Nana dahil siya lang ang di nakapasok pero ayos lang sa bida. Subalit pinigilan si Deku ng isang stain at iba pang mga villain pero tinalo niya at nang buksan ang pinto ay nakita ang picture ni Nana kasama si Shigaraki. Ngunit sinampal ng ama dahil ayaw nitong maging idol niya ang mga hero. Sinubukan niyang pumasok ngunit merong wall kaya naiyak si Nana dahil guilty rin siyang napabayaan ng pamilya kaya naging villain ang kanyang apo subalit ngayon ay pinigilan niya ang anak na saktan ang apo upang mabago ang alaala nito. Sunod ay isa pang turning point ni Shigaraki noong napatay niya ang alaga. Tapos mapapatay niya na rin ang ate kaya pinigilan ni Deku kahit ikapahamak niya pa kaya di bumitaw kahit anong mangyari hanggang sa maputol ang mga braso niya. Dahil dito ay naglalaho na rin sa pag-iisip ni Shigaraki ang pagiging villain niya. Sa labas ay nakikita ang naglalahong mga daliri ni Shigaraki. Subalit isang di kilalang alaala ang nakapasok upang muling magulo ang pag-iisip ni Tamura kaya napatalsik ang bida at nawasak ang loob ng pag-iisip ni Tamura dahil nakakuha pala ng pagkakataon si All for One. At sinabi nitong noon pa man ay hinahanda niya na si Shigaraki para maging bagong vessel niya balang araw kaya nawasak ang pag-iisip ni Shigaraki at naglabas ito ng malakas na shockwave. Saka tinakpan ng bunganga ni Shigaraki para di na makapagsalita dahil si All for One na ang kumokontrol sa katawan nito. Ang bida naman ay naputol ang mga braso kaya wala nang magawa. Subalit sa tamang pagkakataon ay dumating si Zero pati sila Sugarman at Tailman na sinuntok ang tumalsik na villain. Dahil ginamit pala nila ang warp kaya nakarating na rin si Eraser. 10 minuto ang nakalipas ay di nila alam kung paano magagamit ang warp ni Kurogiri. Subalit bigla itong naiyak dahil naalala ang nakaraan nung estudyante pa siya ng UA. Kaya tutulungan na sila nito dahil nagbabalik ang alaala ni Shirakumo na dati nitong katauhan. Nakontak na rin ni Eraser ang headquarters at nanghingi ng coordinates. Tapos nagtungo siya sa Shiketsu upang kunin ang mga attack-type heroes na dadalhin niya sa battlefield. Saka ibinigay ng isang lalaki ang All Might t-shirt. Di makatakas ang mga hero sa isang villain ngunit dumating ang warp at dumating ang backup. Sa present ay nagkaroon ng maraming warp saka kaso ni Eraser ang bida. Ilang minuto ang nakalipas ay binigay pala ni Eri ang sungay niya upang makatulong kay Midoriya. At ito ang ginamit ni Eraser upang ma-rewind ang naputol na kamay ni Deku. Saka dumating ang mga kaibigan mula sa mga warp upang tumulong. Dahil sa dami ng makakalaban ay nagsimulang mag-transform si All for One. Saka dumating sila Shoto at Enji na pinasabog ang villain. Tapos kinuha sila ni Zero at dumating si Present Mike. Ngunit naghanda ng malakas na atake si All for One na hinigop ni 13. Pinagtulungan ng villain ngunit pinagtutusok sila nito na sinalag ni Burnen. Kahit nanghihina ay nais ng lumaban ni Deku bago pa maubos ang One for All dahil ipinasa niya na ito sa villain sa plano na sumabog ito.
Kaya binigay ni Eraser ang mga bandage at gamot saka ang All Might t-shirt. Tapos tinulungan siya ni Aoyama kasabay ng cheer ng lahat ng mga taong nagtitiwala sa ating bida, ngunit dumating ang mga galamay na tinira ng laser ni Aoyama. Nagpatuloy ang paglaban nila sa Master Villain. Ngunit gamit ang Omni Factor ay umatake ito ng malakas na beam attack na sinalag ni Invisible Girl upang iligtas si Deku. Umatake rin ng electromagnetic railgun sila Yao Momo at Kaminari. Ngunit gumanti ang villain pero iniligtas muli si Deku ng mga kaibigan upang makaabot siya kay All for One. Inihagis din siya nila Shoji at Tsuyu upang mapaikli ang pagitan nila, subalit tatamaan siya kaya sinalag nila Red Riot, Pinky at Fat Gum. Nagtandem sila Present Mic at Earphone Jack upang pigilan ang mga spikes patungo sa bida. Tumulong na rin ang malaking kamao ni Kendo at ang matibay na Tetsu at dinikit ni Mineta ang mga ito, ngunit napatalsik siya. Nagsimulang mag-crack ang villain tapos tinapakan ni Deku ang quirk ni Gentle Criminal para sa boost speed. Tinulungan din siya ni Death Arms at nanood sila Hawks at Tokoyami. Dumating din si Ingenium na itinulak siya saka ipinakita kay Uraraka ang pagkakataong ito kaya napaiyak. Ang President ng United States ay ipinag-utos na magbigay ng backup. At dahil sa pag-asa na ibinibigay ng lahat ay pinilit ng bida na maabot ng pinakamalakas niyang suntok ang Master Villain, kung saan natahimik ang buong paligid at tuluyang nabutas ang katawan ng kawawang All for One. Pero nakapagpalabas pa ito ng shockwave at pilit nito na binuong muli ang katawan. Kaya muling sumugod si Midoriya na nakahanda na sa kahit na anong mangyari. At sa pagtalo ng bida ay humingi ng tawad si Shirekumo saka nag-warp upang protektahan si Shigaraki, saka nagmakaawa na ibalik ni All for One ang katawan nito. Mabuti ay binanata ni Bakugo si Shirekumo, kaya naman sa wakas ay muling tumama ang kanyang kamao. Sa Vestige World ay pinipigilan pa ni All for One na maglaho si Shigaraki upang di sila matalo, subalit nandoon na rin ang mga One for All Vestige kaya tuluyang nag-crash ang mga kapangyarihan nila. Nakabalik si Shigaraki sa katawan dahil sa tulong ng kanyang lola na si Nana. Saka tinanggap na nito ang sinabi ng bida na isa siyang batang nangangailangan ng aruga. Ngunit bago maglaho ay ipinapasabi kay Spinner na nakipaglaban siya upang mangwasak hanggang sa huli. At kasunod nito ay ang napakalakas na liwanag na nagbukas sa maliwanag na kalangitan. Pagkatapos ng kaguluhan ay agad na nagsimula ang pagsasaayos ng bansa kung saan tumulong ang mga hero. Sinabi ng doktor na ginawa nila ang lahat para sa braso ni Bakugo, subalit nirekomenda nitong gumamit ng prosthesis tulad ni Mirko. Pero kailangan daw ni Bakugo ng palad niya para sa kanyang quirk kaya nais niya nang magsimula ng rehabilitation. Pero nais muna ng doktor na magpahinga siya dahil nakasurvive lang siya dahil sa quirk ni Edgeshot. Nagising si Deku na kasama si All Might dahil daw kay Sukauchi. Medyo malungkot si Deku dahil di niya rin nailigtas si Shigaraki. Saka tinanong ni All Might kung ipinasa niya ang lahat ng One for All, saka dumating si Bakugo na nalamang quirkless na ulit si Deku kaya napaiyak sa frustration si Kachan dahil ito ang nais niyang lampasan. Tapos binati ni All Might ang mga narating ng dalawa at itinaas ang mga kamao bilang tanda ng kanilang samahan. Ilang buwan nang lumipas ay nakalabas na sila. Saka isinagawa ang graduation na naudlot sa digmaan sa pangunguna ni Present Mike. Nagsalita si Mirio bilang representative ng mga graduate kung saan pinalakas niya ang loob ng mga estudyante at pinakita ang malaking gold na mukha bilang isang joke. Natuwa ang Class A dahil si Eraser muli ang naging professor nila. Saka nagbalik si Aoyama at inamin na nag-enroll siya noon dahil sa utos ni All for One, pero ngayon ay buo na ang kanyang loob na tahakin ang landas ng mga hero, at nang maiyak ang mga classmate ay ginamit niya ang laser para magpailaw sa silid. Saka pumasok si Shinso na magiging bago nilang classmate. Dahil sa laser ay nakita na rin nila si Hagakure kaya na-excite si Mineta na pinigilan ng sensei. Sinabi ng representative na si Fuwa na tutulong daw sila sa mga construction habang isinasagawa ang hero work. Saka nalaman na dating estudyante din ito ni Eraser. Pagsapit ng uwian ay naging normal na muli ang mga pangyayari. Kalaunan ay nagtungo sila Todoroki kay Toya na binubuhay na lang ngayon ng machine dahil sa labis na pinsala ng katawan. Giit ni Endeavor na nag-retire na siya sa pagiging hero dahil naputol na rin ang braso. Saka sinabi na kahit anong mangyari ay anak niya pa rin si Toya. Kaya ipinangako na araw-araw siyang dadalaw upang kausapin ito na nagpapabilis sa pagtibok ng puso ni Toya. Pinigilan na sila ng bantay dahil tumataas ang emosyon ni Toya. Subalit tinanong pa ni Shoto kung anong favorite food nito. Aalis na sana sila nang sumagot ito ng soba, saka tumulo ang luha ni Toya. Maninirahan na sa malayo si Natsuo kasama ng fiancé dahil di pa rin napapatawad ang ama. Kaya sinabi ni Enji na habang buhay siyang hihingi ng patawad sa kanyang mga nagawa sa sariling pamilya. Bago naman umalis si Shoto ay ipinangako na magiging maayos siya dahil kasama niya ang Class A.
Saka nag-text si Hawks na nangungumusta kay NG. Tuwang-tuwa si Gentle nang makita sila Brava dahil di na sila makukulong dahil sa mga naitulong sa war. Si Lady Nagant ay ayaw pang umalis sa kulungan dahil nais muna niyang malaman kung anong kalalabasan ng society matapos ang war. Sa interview ay napakarami ang naapektuhan at nasawi sa digmaan habang nagpatuloy ang pagtulong ng mga hero pero malaki pa rin ang di naayos. Nagtungo si Midoriya kay Spinner para sabihin ang pinapasabi ni Shigaraki na nakipaglaban ito hanggang sa huli. Nalungkot si Spinner dahil si Shigaraki ang kanyang hero kaya di nakontrol ang sarili pero di natakot ang bida. Kalaunan ay kumalma na rin ito at nang uuwi na si Deku ay sinabi ni Spinner na magsusulat siya ng libro tungkol sa League of Villains para di sila makalimutan. Dumalaw ang lolo ni Chisaki at sinabing wala na ang kanilang gang. Saka dismayado ang lolo at nais niyang pagbayaran nito ang mga kasamaan kaya pagagalitan niya daw ang apo hanggang sa mamatay ito. Samantala sa UA ay hinahabol ng mga freshmen sila Bakugo at Shoto kaya pinagsabihan ni Lida ang mga freshmen. Bago umalis ay sinabi ng isang lalaki na lumakas ang kanyang loob nang mapanood ang laban ni Deku. Sinabi ni Mike na merong interview para sa Class 2A pero di pumayag si Eraser. Sa halip ay tumulong na lang sila sa construction gamit ang kanya-kanya nilang mga quirk upang mas mapabilis ang pagsasaayos ng lugar. Tapos binigyan sila ng mga tao ng masarap na pagkain. Saka dumating ang boss ng mga freshmen saka humingi ng tawad ang mga ito. Saka nag-enjoy sila Uraraka sa katahimikan dahil wala na si All for One. Pagsapit ng gabi ay wala pa si Uraraka sa dorm kaya nag-alala ang mga kaibigan. Nasa isang bangin pala ito at inaalala na naging maayos na muli ang lahat ngunit nalulungkot rin siya sa pagkamatay ni Toga na inalay ang buhay nito para mailigtas siya. Nahanap siya ni Deku pero ayaw ni Uraraka na makita siyang ganito. Pinalakas ni Deku ang kanyang loob dahil noon pa man ay si Uraraka na ang tumutulong sa kanya. Saka hinawakan ng kamay nito kaya inamin ni Uraraka na nalulungkot siyang namatay si Toga. Kaya sinabi ng bida na ganun din ang nararamdaman niya kay Shigaraki. Ngunit kahit di man nila mailigtas ang lahat ay malaking bagay pa rin ang kagustuhan nilang tumulong. Saka dumating ang mga kaibigan upang iparamdam na di sila nag-iisa. At dito ay tuluyan ng naglaho ang natitirang one for all ni Deku na ngayon lang din nalaman ng mga kaibigan. Kinabukasan ay isinagawa naman ang farewell party para kay Aoyama. Samantala isang lalaki ang tila nagkaroon ng kalayaan. Nalaman ni All Might ang planong pagpapalawak ni Hawk sa hero billboard chart upang mas dumami ang ma-recognize ng mga hero. Samantala ang binata ay naalala nung pinandirihan siya ng sariling pamilya dahil sa kakaiba niyang quirk kaya kinulong siya ng maraming taon at ngayon lang nakalabas dahil sa digmaan. Kaya ngayon ay di niya maintindihan kung ba't masaya ang mga tao samantalang siya ay nalulungkot kaya nais niya nang magwala pero isang matanda ang nag-alala sa kanya. Napag-alaman na ito rin ng matanda na nakapansin noon kay Shigaraki pero iniwan niya ito kaya di ito nagabayan at naging villain. Pero ngayon ay sinamahan na ng matanda ang nalulungkot na binata kaya nagbago ang pananaw nito. Kalaunan ay naging sensei na si Deku at naging estudyante niya si Kota. At nagpatuloy ang lahat sa kanilang mga kanya-kanyang buhay ngunit ang nagdaang digmaan ay nagpalapit sa mga tao sa isa't isa. Nag-training din sila para sa full hero licensing exam at si Bakugo ay pinapalakas ang kanyang kamay. Ang librong sinulat ni Spinner ay naging sikat din sa mga tao. Isang uwian ay naisip nila Deku na napakabilis ng panahon dahil 3 months na lang bago ang graduation. Sa araw ng graduation ay nag-enjoy ang lahat at isa-isang kinuha ang mga diploma nila. Saka nagbigay ng speech ang representative na si Lida tungkol sa pagkakaisa ng lahat sa kabila ng mga pinagdaanan. Saka nagpasabog sila Bakugo at Monoma bilang pangwakas. Samantala naging interesado pa ang maraming mga bata na pumasok sa UA dahil sa mga idol nilang hero. Naisip ng isang bata na nagbago na ang lahat dahil noon ay ang mga sikat na hero lang ang idol nila. Nakatanggap ng reward si Tentacle tungkol sa mapayapa niyang paglaban sa body type discrimination. Sila Uraraka naman ay nag-tour sa lahat ng elementary school sa Japan. Dahil sa kapayapaan ay mas pinalawak pa nila ang trabaho ng mga hero bukod sa pagpuksa ng mga villain. Subalit si Bakugo ay bababa na naman ng rank dahil war freak pa rin. Dahil dito ay malaki ang agwat sa kanya ni Shoto. Kaya naisip ng bida na baka umabot na ito sa rank nila Mount Lady at Kamui Woods at baka matalo pa niya si Mirio sa top spot. Tinanong ni Eraser kung na-miss ng bida ang may quirk. Subalit tanggap na ng bida ang lahat at nais na lang na magturo. Pero pinagsabihan na dapat daw siyang maging strict sa mga estudyante upang hindi maging arogante ang mga ito. Nagkaroon rin sila ng mga monument. At si Kirishima ay naging idol ng maraming bata. Pero nagtungo pa rin si Deku sa pinaka-idol niyang si All Might ng isang bata ang nadapa na sinalo niya tapos nadapa ang isa pa. Saka natuwa ito nang makilala si Deku. Giit ng bata na sobrang hina ng kanyang quirk kaya nagpupunta siya sa estatwa ni All Might para gumanda ang pakiramdam.
Nakita ni Deku ang sarili niya sa batang ito kaya nag-isip siya kung paano gagamitin ang quirk nitong nakakapagbato ng saucer mula sa buhok. Saka sinabing maaari siyang maging hero. Kalaunan ay may binigay na briefcase si All Might sa kanya na ginawa ng mga malulupit na inventor at pinondohan ng mga classmate niya lalo na ni Bakugo saka naging isang gauntlet upang makapagpatuloy siya sa hero work. Kaya sakay ng kotse ay nagtungo siya sa mga kaibigan at ginamit ang kanyang device upang muling maging pinapangarap niyang hero kasama ng mga kaibigan.